Isang mapagpalang araw mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon sa oras na ito tayo po ay may devotional study tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ayon po dito sa Mateo 25:31 hanggang 36, meron po tayo ditong tatlong puntos na matututunan tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Unang-una po, Jesus is coming again. Sabi po rito sa verse 31, kung mayroon po kayong Bible, inyo pong buklatin. Samahin niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi po rito sa verse 31, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang kanang trono ng kaluwalhatian. So, ibig pong sabihin, may darating sa atin na anak ng tao. Sabi po rito, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao. Sino po rito yung anak ng tao na tinutukoy po dito sa Bible? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay darating na muli. So, unang-una pong punto, Jesus is coming again. So, ano pong ibig sabihin nito? Na ang Diyos ay muli siyang paparito sa ating mundo sa takdang panahon. So, pinatutunayan din po ito ng verse dun sa aklat ng Revelation 22 verse 20. Atin pong buklatin yung ating Bible. Revelation 22 verse 20. Ang sabi po diyan, sinasabi ng nagpatutuo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating na ako. So, ibig sabihin ng Panginoon pa nagsasabi dito na siya ay darating na ako. Sabi po rito sa Bible. Sinasabi ng nagpapatutuo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating ako. So, ibig sabihin, pinatutunayan lamang ng Panginoong Jesus ng verse na ito, pinatutunayan lang ng talatang ito na Jesus is coming soon, or Jesus is coming again. So, what is the purpose of God? Bakit siya pupunta rito sa mundo natin? O what is the purpose of God? Why she's coming dito sa ating mundo? So, dito sa verse 30, balik po tayo dun sa Mateo 25:32, sinasabi po dyan, titipunin ang lahat. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin po, igagathered niya ang lahat ng tao. So, yun po yung purpose kung bakit ang Diyos po ay pupunta rito sa mundo. Di po ba? Yung point number 1 natin is, Jesus is coming again. So, the purpose is to gather all people. Yun po yung unang-unang purpose ng Panginoon kung bakit siya ay pupunta rito sa ating mundo. Para i-gather yung lahat ng tao, masama man yan mabuti, i-gather po niya yan. Then, pangalawang purpose o layunin ng Panginoon kung bakit nais niya na pumarito sa mundo is to separate God's people. Ibig sabihin po, ihiwalay niya yung believers doon sa unbelievers. So, malinaw po mga kapatid na ang layunin ng Panginoon sa atin sa kanyang pagparito sa mundong ito is ihiwalay niya kung ano yung anak niya at hiwalay niya yung anak ng Diablo. So, malinaw po ang sinasabi rito, yung anak ng Diyos at ang anak ng Diablo ay kanyang ihiwalayin. Then, pangatlong purpose po dito is to give a reward dun sa mga anak niya at to give a punishment dun sa mga anak ng Diablo. So, yun po yung purpose kung bakit po ang Diyos ay paparito sa mundong ito, di po ba? So, yun po yung mga dahilan kung bakit ang Panginoon ay nais niya na pumarito sa mundo. Pero, sabi nga, bago po natin matanggap yung reward, kung nais natin yung reward, syempre, i-examinin din yung ating mga gawa. Yun po yung pangalawa nating puntos. God examine our works. O yung mga ginagawa natin ay tinitignan din ng Panginoon yan, inuusisa yan, iniimbestigahan yan. Sabi nga, examine means, ibig sabihin, sinusuri yan. Sinisiyasat. Ito yung mga gawa natin kung tama ba o mali. Amen po ba? Yun yung ibig sabihin na God examine our works. Tinitignan ng Panginoon yung puso mo. Tinitignan ng Diyos kung ano yung motibo mo sa paggawa. Amen po ba? Gumawa ka nga ng mabuti kung deep in your heart naman ay hindi maluwag o hindi taimtim o hindi ano yung paggawa mo. So, napakahalaga po rito yung motibo natin sa paggawa. Kaya nga po, God examine our works kasi tinitignan niya yung gawa natin kung ito po ba ay matuwid
o kung ito po ba ay masama. So dito po sa verse natin na ito, buklatin uli natin at sa ating Bible. Ano po, tignan uli natin yung ating Bible. Sa verse, yan, sa verse 30, tignan uli natin yung Bible natin, sa verse 34. Okay, dito po sa verse 34, ang sinasabi po dyan, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan nila, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pang likain ang daigdig. So, ibig pong sabihin nitong 34 na ito yung reward natin once na tayo po ay gumawa ng mabuti. Tayo po ay papasok sa kaharian ng langit. Then, sa verse 35, dito na po natin makikita yung mga gawa ng tao. Amen po ba? Sa verse 35, sapagkat ako'y nagugutom, iyo'y pinakain, ako'y nauuhaw, at iyo'y pinainom. Ako'y isa'y dayuhan, at iyo'y pinatuloy. Ako'y hubad, at iyo'y dinamitan, nagkasakit, at iyo'y dinalaw, nabilanggo, at iyo'y pinuntahan. So, ibig pong sabihin, ito na yung mga gawa ng tao na ini-examine ngayon ng Panginoon sa atin. So, ano yung ginawa nila? Anong ginawa niya rito? Sabi rito, sapagkat ako'y pinakain mo. So, ibig sabihin, tumugon siya dun sa panawagan ng Panginoon na, ito, pakainin mo. Itong lingkod kong ito, painumin mo itong lingkod kong ito. Parang ganun po, tumugon. Sabi nga dito, di ba, malinaw naman ang sinasabi po rito sa verse 35, sapagkat ako'y nagugutom at iyo'y pinakain. Diba? Ibig sabihin lang po dito, tumulong siya. Tumulong siya sa kapwa niya tao. So, good works lead to helping others. So, tumulong po siya sa kapwa niya tao. Kasi nga, di ba nakita naman natin, nabasa naman natin na nagpainom siya, pinainom niya yung mga taong nauuhaw, pinakain niya yung mga taong nangangailangan ng pagkain, dinalaw niya yung may sakit, pinuntahan yung nabilanggo. So, ibig sabihin nito, mayroon siyang good works. Amen po ba? Siya ay tumulong sa kapwa niya ng tao. So, ibig pong sabihin, ito rin po ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo po ay tumulong sa kapwa natin. Di po ba, sabi ko nga sa inyo kanina, pangalawang punto ko, God examine our works. So, ang ini-examine ng Panginoon sa atin is yung ating good works leads to helping others, at saka yung bad works natin, yung mga ginagawa nating masama. So, dito sa verse na binasa natin, ito po ay nagpapakita lamang na siya ay tumulong sa kapwa niya tao. Sa verse 37, sinasabi po riyan sa verse 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw na aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad na aming dinamtan? At kailan namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kayo ay aming dinalaw? Ito. So, ibig sabihin, kasi dun sa unang conversation, kung makikita po natin dito, Panginoon na nagsasabi, sinasabi ng Panginoon, pinakain mo ako noon nung ako ay nagugutom. Pinainom mo ako nung ako ay nauuhaw. So, in other words, tumulong. Panginoon ang nagsasalita doon na ikaw anak, tumulong ka noon nung ano. Pero dito sa verse na binasa natin, parang nagtataka sila kasi hindi nila nakita ang Panginoon in appearance. Hindi nila nakita ang Diyos, physical na nakatayo sa harapan nila. Kaya sila ay nagtataka kung bakit. Sabi rito, kailan ba namin kayo tinulungan, Ama? Kailan ba namin kayo pinakain, Panginoon? So nagtataka, andun yung pagtataka nila kung paano naganap o nangyari yung pagtulong nila. Samantala wala silang maisip kasi nga hindi naman nagpapakita ang Panginoon sa kanila in appearance, in physical. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero sabi po rito sa verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. So alina po yung sinasabi ng Panginoon dito.
na kapag ginawa natin ito sa kapwa natin, ay sa Diyos natin ginawa. Amen po ba? So napakalinaw na ibig pong sabihin noon na yung ginawa na pala natin doon sa kapwa natin, na pagtulong, pagpainom doon sa mga nauhaw, doon sa pagpapakain sa mga nagugutom, yung pagbibigay ng damit sa mga walang maisuot, yung pagdalaw natin sa mga may sakit, yung palang ginagawa natin sa kapwa natin na pagtulong, ay sa Panginoon na pala natin yung ginagawa. Amen. So, ano tong mensahe nito. Amen po ba? Napakaganda tong mensahe na ito dahil kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo sa Panginoong Jesus. So, yun po yung good works na sinasabi na good works lead to helping others. Yun po yung isa sa mga ini-examine sa atin ng Panginoon, yung magagawa natin. So, pangalawa naman na ini-examine sa atin ng Panginoon is yung bad works natin. Yung mga masamang gawa natin na nagre-refuse tayo ng tulong. Tulong sa kapwa natin. Parang pareho lang din ang ang pagkakaiba lang nila. Pareho lang yung istorya dito sa kwentong ito. Ang pagkakaiba lang ay yung isa tumulong, yung isa ay tumanggi na tumulong. Hindi po ba minsan tayong mga tao, sinasabi natin sa ating mga kapwa pag may lumalapit sa atin, di po ba tayo sinasabi natin, nandun yung pagrereklamo natin, bakit? Kaanuhan na ba kita para tulungan? Di ba? Yung mga gano'n natin, bakit? Ang lakas-lakas kayo ng katawan mo, magtrabaho ka. Di ba? Yung mga gano'n na attitude natin sa pagtulong, na instead, ang nais ng Panginoon sa atin, tumulong tayo ng maluwag sa puso natin. Hindi po yung napipilitan ka lang na tumulong sa kapwa mo. So, napakahalaga po yung pagtulong na may bukal sa kalooban na pagtulong sa kapwa. Hindi po yung tumulong ka nga, marami ka pang sinasabi. Tumulong ka nga, dami mo naman reklamo. Kwenta mo naman. Di po ba? Ganun tayo minsan eh. Minsan magbigay ka nga ng 100. Pero pagdating ng panahon na nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, isusumbat mo. So, hindi rin po ito maganda. Ang nais ng Panginoon na pagtulong ay yung bukal sa ating kalooban. So, hindi rin po natin pwede na 1,100 plus 100 times 2,000 equals ganito. So, hindi rin po pwede yung ganun na pagtulong. Ang nais ng Panginoon is yung bukal sa puso mo na wala kang hinihintay na kapalit, mga kapatid. Ayun po yung nais ng Diyos sa atin. Tumulong ng maluwag sa kalooban. Amen po ba? Rito sa pangalawang natin na ini-examine ng Panginoon sa atin yung works natin na bad works. So doon sa bad works po natin, sabi nga kanina, may meron itong kaakibat na kahatulan. Sa bawat ginagawa po natin ay ating pong ipagsusulit sa ating Panginoon. Parang parang ang Panginoon sa kasulukuyan natin ay parang CCTV lamang. CCTV, alam niyo ba yung CCTV? Na laging nakatuon sa atin, tinitignan kung ano yung mga ginagawa natin. Tinitignan yung mga minomonitor tayo. At pagdating ng panahon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, ito yung ginawa mo, panuurin mo. Mabuti ba itong ginawa mo ito? Yan, maggalak ka kapatid kapag mabuti ang ginawa mo. Pero kapag masama ang ginawa mo, sabi nga kanina, ang Diyos po ay pumarito sa mundo para magbigay ng reward sa mga taong matuwid at magbigay ng kaparusahan sa mga taong masama. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo po ay tumulong sa kapwa ng bukal sa kalooban natin. Amen po ba? So, pangatlong dahilan ay pangatlong puntos. Kasi yung una, Jesus is coming. Pangalawa po, God examine our works. At ang pangatlo po is a God judgment. O yung hatol, o yung kahatulan dun sa mga ginawa natin. Ano kaya ang hatol kapag ikaw ay tumulong sa kapwa mo? Ano kaya yung kahatulan kapag ikaw ay tumanggi sa kapwa mo? Di ba napakabigat, lalo yung pagtanggi, no? Lalo na yung pagtanggi sa pagtulong sa kapwa, ang mabigat ang sinasabi ng Bible. Hindi po ako nagsasalita, kundi ang salita ng Panginoon ang aking sinasabi. Pero mas mainam na kayo po ay kusa. Mas maganda po yung kusa kayo na magbigay. Amen po ba? So, pangatlong punto na atin pong matututunan ay tungkol doon sa God's judgment o yung kahatulan doon sa mga ginagawa natin. Ano kaya ang hatol doon sa tumutulong sa kapwa? Ang kahatulan doon sa tumutulong sa kapwa, sinasabi po rito sa verse 46,
Tignan po natin yung ating Bible. Sa 25 verse of 46, ang sinasabi po rito sa Bible ay, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So ito pala yung hatol ng Panginoon sa mga taong tumutulong. Halimbawa yung tumutulong. Anong sabi dito? Pupunta, sabi nga rito ay, ang mga matutuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. O ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan ay sa langit po yun. Sa langit po yung sinasabi po dyan na buhay na walang hanggan. So yun po yung mga rewards nila na tatanggapin once na sila po ay tumulong sa kapwa. Sila po ay pupunta sa langit. O paano yan? Pag hindi ka pala tumulong, hindi ka pa pupunta sa langit? Depende po yun. Kaya nga sinasabi dito kanina sa God Works natin, sa motibo mo, kapatid. Kaya siyasatin mo yung puso mo, yung motibo ang tinitignan din ng Panginoon, ini-examine ng Panginoon yun. Kaya bago ka bigyan ng kahatulan, search your heart, mga kapatid. Ano po? So dito tayo sa hatol, di po ba? Ang hatol ng tumutulong sa kapwa ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kahit din po dito sa verse 34, sinasabi rin dyan sa verse 34, sabi rito, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ito nga po yung mga Kristiyano na nasa kanan niya, hali kayo, nga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inilaan para sa inyo. Ano yung kaharian na yun na inilaan para sa atin? Hindi po ba ang kaharian ng langit? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, ang reward mo ay napupunta. Tatanggapin mo ang kaharian ng langit. At tatanggapin mo rin yung buhay na walang hanggan. Yun po yung reward mo kapag ikaw, kapatid, ay tumutulong sa kapwa mo. E paano naman kung hindi ka tumulong? Ano rin naman ang reward mo? Eto, sinasabi rin, balikan po natin sa verse 46. Ang sabi po dun sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Di ba, napakabigat po, kapatid. Kapag ikaw ay mag-refuse na tumulong sa kapwa mo. Kapag ikaw po, kapatid, ay tumanggi na tumulong sa kapwa, ang sinasabi dito sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Di po ba, kapatid, napakabigat yung parusa na ibinibigay ng Panginoon. Pero napakahalaga, kapatid, yung motibo. Sabi ko nga, ang Panginoon po ini-examine yung ating mga gawa, yung motibo mo sa pagtulong. Alam ng Diyos, kung talagang walang-wala ka naman, alam ng Panginoon yun. At yung heart mo ay willing na tumulong, alam ng Panginoon yun. Kasi tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Amen po ba, kapatid? So, pero kung meron rin lang naman, why not na hindi natin i-apply yung salita ng Panginoon? Tumulong sa kapwa natin. So, yun po, no? May tatlo tayong natutunan sa pag-aaral natin dito sa tungkol dito sa Mateo 25:31 hanggang 46. So, makikita po natin diyan na may tatlong punto tayong natutunan. Yun nga po yung Jesus is coming. Under sa Jesus is coming is, yung purpose niya is to gathered all people, to separate God's people, and to give a reward and punishment to the people. At ang pangalawa na puntos doon ay ini-examine. God's examine our works. Tinitingnan nyo yung ating mga gawa. Kung ito po ba ay helping others or ito po ba ay nagre-refuse ng help sa kapwa natin. So, God examine our works. At ang pangatlo po is yung judgment. Ano yung mga judgment o kahatulan na ipapataw sa atin ng Panginoon once na tayo po ay tumanggi dun sa tulong at kung tayo po ay tumulong sa kapwa natin. So makikita natin yung rewards ng tumulong sa kapwa ay papasok sa kaharian ng langit. Yan. At magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun po yung reward ng taong tumulong sa kapwa. At yung nag-refuse naman ng tulong sa kapwa. Ano naman ang hatol nun? Ang hatol nun ay kaparusahan na walang hanggan. Yun po nung sinasabi rito. So mga kapatid, siyasatin po natin ang ating puso. Alin kaya tayo dito? Wala na. Alin kaya tayo rito, kapatid? Nawa po piliin po natin ang tama. Ang tumulong sa kapwa. Dahil yan din ang nais ng Panginoon
sa atin. Ama, salamat po Panginoon sa iyong salita na ito na nagbigay sa amin ng karunungan. Salamat Lord God na ito nga po Panginoon ay aming maisakatuparan Panginoon. Lord, tulungan mo po kami at pagpalain Panginoon upang sa ganon ay mayroon din kaming maitulong sa kapwa namin Panginoon. Lord, bless mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.